Sa punto pong ito, alamin naman natin ang mga nagawa at mga napagtagumpayan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kasama naman si PCSO General Manager Mel Robles. GM Robles, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyo. GML, sa nakalipas po na isang taon, ano po ang maituturing ninyong pinakamahalagang tagumpay at accomplishments ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO? Marami tayong na-achieve na kakaiba ngayon sa pamunuan ng ating Pangulo. Pero ang madaling makita o tawag nga very evident ay yung ating medical mobility program sapagkat yan po ay hindi pa nangyari kahit kailan na lahat po ng panlalawigang pamahalaan at panglungsod na pamahalaan at ang lahat po ng mga pangbayan na pamahalaan mula po sa pinakamagandang klaseng municipality hanggang sa pinakamababang municipality ay nakatanggap po ng kanilang ambulansya. Malaking bagay po ito sapagkat meron po silang kakayahan ngayon na ilikas ang kanilang mga may sakit na kung dati po ay kung ano-ano po ang ginagamit. Ngayon po, equipped na po itong mga ambulansyang ito. Meron po itong basic requirement katulad ng oxygen, sphygmometer at meron po itong wheelchair. So, malaking bagay ito sapagkat kung merong malaking sakuna, katulad po na nangyari sa Cebu, nagkaroon ng lindol, sa panawagan po ng gobernador doon, si Governor Pham, lahat po ng mga munisipyo ng buong lalawigan ay nag-mobilize ng kanya-kanyang ambulansya sapagkat meron na sila. So basically sa larangan po ng paglikas, pagresponde sa mga may sakit at mga biktima ng sakuna, empowered na po lahat ng local government units. GML, sa ilalim naman po ng Corporate Social Responsibility o CSR program ng PCSO, paano po nakatulong ang programang Charity Timba sa mga pamilya na nangangailangan? Well, I have to correct you on that because wala po kaming corporate social responsibility sapagkat ang core namin is charity, no? Para sa ibang GOCC, maaaring tawagin lang corporate social responsibility. Sa amin po, yan ang key performance indicator namin. So kami po, KPIs namin yan, hindi yan CSR. Sapagkat ayon po sa aming charter o yung batas na naglikha sa PCSO, kailangan po namin ang kumilos para sa kawang-gawa na pambansa, no? Charity of national character. At yan po ay nagagampanan namin sa pamagitan din ng pagbibigay ng medical assistance, pagbibigay ng mga medical devices, no? Sa pangkalusugan po kami ay naandyan po kami. At paminsan-minsan nga po ay nauna pa po kami sa mga pagresponde sa mga sakuna, no? Baha, katulad yung baha sa Davao. Unang-una na naman po nakaresponde ang mga agents ng PCSO. Alright. Well, GML, thank you for the clarification. Kumusta naman po ang implementasyon ng Patient Transport Vehicle o PTV program at ilang lokal na pamahalaan ang nabigyan na po ng ambulansya at iba pang sasakyan sa inyo pong datos? Ay, yun na nga, 100% na tayo katulad ng ang huling batch na nabigyan namin ay nung Biyernes sa Pampanga, mga lalawigan sa Central at Northern Luzon ay nabigyan natin. At yun nga po ang record na nakamit ng ating Pangulo dahil yung bili niya sa amin kailangan wala tayong politikahin pagdating sa healthcare. At yan lang po ay nagawa naman namin ang kanyang bilin na dapat ang pamahalaan ang pumunta sa mga tao. And GML, malaki rin po ang naiaambag ng PCSO sa iba't ibang ahensya tulad ng Commission on Higher Education, Philippine Sports Commission, Dangerous Drugs Board at National Council on Disability Affairs. Ano-ano po ang detalye nito? Tama yan. Marami kaming mga mandatory contributions, no, sa even Philippine sports, no. Pero ang pinakamalaki na palagay ko kailangan malaman din ng mga tao
yung universal healthcare po, 40% of our charity fund goes to our universal healthcare. Malaki po ang aming papel dyan at halos kalahati po ng charity fund namin ay napupunta sa universal healthcare. Okay. And GML, nito pong mga nakaraang buwan ay nagdaos ang PCSO ng iba't ibang medical mission at pamahagi po ng gamot sa mga lalawigan. Ano po ang mga susunod pang lugar na bibigyan prioridad ng ahensya? Well, as much as we can, kung bibigyan namin lahat, yan ang gagawin namin. Pero ang maganda pong bilin din ng Pangulo na yung mga island municipalities, dahil meron na silang mga ambulansya, ang aming susunod na proyekto ay magkaroon po ng landing craft o yung parang roro po para sa mga ambulansya. So mula po sa island municipality, sa isla, karoon na po sila ng kakayahan na tumuwid ng dagat patungo sa mainland na kung saan merong mas malalaking ospital para sa mga pasyente nilang nangangailangan agarang lunas. Yeah, malaking bagay po yan, lalo na sa mga nasa liblib at isolated areas. Ito naman po, GML, sa pagdiriwang po ng ika-71 anibersaryo ng PCSO, muling iginiit po ng ahensya ang layunin nitong palawakin ng mga programang pagkawanggawa o pangkawanggawa. Ano po ang mga pangunahing prioridad ng PCSO para sa natitirang bahagi ng 2026? Well, patuloy pa rin na paiigtingin namin, lalo na sa larangan ng pagsuporta sa mga ospital, ng mga LGUs. No? Ayan nga po kami na tutulungan dahil ni wala po silang mga kama or beds. No? So yung mga ganito po na mga kakulangan para maka-operate naman sila, paiigtingin pa po namin ang suporta namin sa healthcare ng ating mga mamamayan. Alright. And ano pa po, GML, ang mga bagong programa at proyekto na maaaring asahan po ng publiko mula sa PCSO bago po matapos ang taong ito? Patuloy pa rin yung aming programa na educational assistance. No? At meron din kami mga medical devices na binibigay, mga wheelchair at mga walkers, ganyan. At meron din po kami mga disaster kits at sanitary kits para sa mga nangangailangan. Alright. And nakatakda din pong idaos ang PCSO Charity Run 2026 sa darating na Oktubre. Ano po ang layunin ng aktibidad na ito at sino-sino po ang inaasahang makikinabang dito? Layunin ito na itaas ang kamalayan ng mga tao sa mga ginagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office. At the same time din man, hikayatin na nating mamamayan na patuloy na palakasin ang kanilang pangangatawan para kung tayo healthy at tayo malusog, hindi naman natin kakailanganin ng magpa-hospital at makatulong din naman tayo sa masigit na kailangan. Alright. Maliban po sa pagpapataas ng kamalayan, GML, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipinong tumatangkilik sa PCSO at tumutulong upang masuportahan ang mga programa ng ahensya. Go ahead, GM. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng mga laro namin. Pinipilit po natin na magawa natin ang ating tungkulin na gumawa ng kawang-gawa, no, sa pamagitan ng mga healthcare. At nakakasiguro po kayo na wala po kaming tinatangi, hindi po kami nakatingin sa politika. Kahit po bashers, tinutulungan namin. No? Wala po kaming tinatangi dyan. Basta kailangan ng tulong, tutulong po tayo. Basta kailangan dito, ang bawat Pilipino ay maibsan natin. Kung hindi man natin maalis sa kahirapan, ay maibsan man lang natin. Gano'n man kaliit na tulong na may bibigay natin. Yeah, maganda yung sinabi ni GML, lahat tutulungan kahit bashers, walang maiiwan. Maraming salamat po sa mga impormasyon at sa inyong oras, PCSO General Manager Mel Robles. Thank you, GML.